Davao. Davao po, sir. Palayo ay So aware siya na gano'n yung sitwasyon. So I think he's happy. Though, you know, kasi nasa loob siya eh. You know, that takes away a lot of strength from you. But knowing that you are here, yun, I think may bibit-bitin siya sa tulog niya na alam niya may nagmamahal sa kanya at lagi nagsusuporta. So malaking bagay, kahit sa amin din, kami pamilya kami, yung tatay namin dyan, yung husband niya. Sana kami, sir. Marami sana kasama si tatay matulog sa loob. Kung pwede lang kami pumasok. Kami na lang papalit doon. But anyway, okay naman. Masaya kami. You know, as a family, masaya kami na nandyan kayo because hindi naman tayo magkadugo. You know, but nobody ever told you to do this. No. I know that you're doing this out because gusto nyo lang and you really believe in him. Yes! So, 100%. Maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi. Siguro kung walang ganitong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. You know, ang hirap eh. Ang hirap na sitwasyon. We are against an entire administration. So hindi, pag wala kayo, wala. Baka bukas nga, wala na ako. Di ba? Hindi natin alam eh. But I know that my father and especially my sister also ngayon na nandyan pa is protected by the people. Yes. That's why 2028 senador. Puro ko. Ayaw magbanday sa Davao. Sa Davao na lang ka, sir. Kaya may sapok. Ang tibok. Hindi, magkataas imong posisyon, magkadako imong problema. Mawagid. Davao ra. Vice Mayor. Davao ra tayo. Sapok kay na Luzon. Ito na lang sa reaction niya about sa Pag-uusap mo ba ito? Mga priority programs pang project ni PRD as Mayor of Davao City. Wala man. Kay nangumusta na siya sa Davao. So, tinanong niya kung ano status. Sabi ko, okay naman yung turnout ng election. So, that they still believe in him. Isa yung tumatakbo na mayor. So, tambak talaga yung kalaban despite of in spite of na ang dami nilang pera na ginamit, yung tinayuan nila yung resources ng DSWD, they claim it as their own resources to as indirect vote buying, but still, you know, the Davaoenes believe in him. Ibig sabihin yan that you cannot really topple down kung ano yung nagawa ng isang tao and trust na nag-gain niya sa mga Davaoenes. So, luckily, ako, si Duterte rin, anak niya, kasama ako doon, nadamay lang ako, kumbaga, so nakuha ko rin yung boto, mostly na nakuha niya. So, yun, I'm so thankful for what's happened in the elections in Davao. Wala ba kayong napag-usapan, Mayor, kung kailan po yung kanina pa? Yeah. Wala pa naman kasi nangumusta lang ako. Yun inuna ko yung health niya o how he's feeling. So, Mayor, ambot ako nang tao, hindi ako nagtanong. Mayor, Next time bukas nang tanong ako. Mayor, I have a question. What did you feel when you first saw your father? Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya. Hindi natin alam, di ba? So we try to insist na 80. So sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? Couple of months. 83 days. Yeah. So yun. Well, I think at that age, siguro at he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So That's true. yung hindi ko, I really think he doesn't deserve this. No, he doesn't. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero
why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? Correct, So, sir. you know, during his term, like I said, di naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. So he has to do this to him. Diba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. A lot of people, sir, wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, or may activities ba siyang ginagawa, because a lot also are afraid that with his age, it's quite difficult. Oo, tama naman yung iniisip natin na gano'n kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Gano'n naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? Yes, sir. So he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, you know, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. Ano. But he's a strong guy. He's a, yeah. So, there's a lot of reason for us to be optimistic about Yes. what's Amen. inside. So, you know, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo, you know, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It Yes. goes inside. Kasi kinukwento namin sa kanya lahat. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Mayor, additional lang po, sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Sinabihan namin, pero kala ko nga maano siya, pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. Ganda yung reaction You know, like, kasi, I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But, you know, like, technically, if we talk about the case or you know, like, we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Yeah, in a very short time. Inalunan niya 3 ranks. Yeah. And na ngayon sinasabi ni Marvel na it was based on merit. Come on, di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I do not know. It's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay nyo na yan sa kanya, PNP niya. Tangin na siya. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Mayor, okay lang ba may additional? Sorry ma, kaya nung namalikas ko. Pero kumama. Gusto niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong body. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang tambayan na dapat i-PRD, ano po ang reaction niya rito? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, ang tutkaroon, puta. No. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan ng tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, sa reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, kung sa Binisaya pa, parang shaken sila with the results. Kasi, nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then, ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero
di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito. Isa Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only, do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. Yeah. And I do not know kung ano ang gagawin nitong bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and that he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it really shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Paano mo kandidato? Mayor, hindi pinansin ni Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang trust rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey tungkol sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niya rito? Yung Pulse Asia is 25%? 35? 25. 25? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. Patingin. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi ng ibang survey, baka hindi niya na binanggit kasi mas mababa pa siya doon. Baka negative. True. Mayor, Yung Negative pagpasok zero. nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na pinalita niyo sa kanya? Anong reaction niya? Meron ba kayong balita na Masaya, masaya. May mga balita like disappointment ni Torre, may mga ganun. Wala man. Kung hindi pasado sa ano kay Torre talaga. Hindi sa concern. Wala sa concern kay Torre. Kahit naman, Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao na yun. Aso lang talaga. Hero ba? Hero. Pero, O muna, pag utosan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, position. everything is negotiated in this administration. It's a very, very clear. Nabanggit niyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment ni Sara? Hindi, wala. Mostly pinag-usapan namin Davao man tapos pamilya, ganon. So nag-mensahe po ba siya na gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-natouch siya during the... Wala man. I mean, kasi nung una ko lang nakita because you know physically wala silang reason to keep him there. No, Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Like, not only the Philippines but the entire world saw it. There's evidence. Meron ba siyang message sa government na napag-usapan? Wala siyang mensahe. Wala naman. Sa inyo naman, yung personal niyo namang pananaw, anong tingin niyo nung reaction niyo nung nakita niyo talaga si Amy Marcos narito? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But I mean, you know, it's politics ba? But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but Yeah. let's not talk about politics. Kasi hindi tayo magkasama dyan. Yeah. Pero Mayor, gusto ko na i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre di ko alam, controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRD to go home. I just want to correct that in your own perspective. Meron ba siyang power to bring PRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. Oh, hindi totoo kasi wala man niya nabigyan. Yes! Pero Sana pumalit dyan. Pero kasi kung ganun yung ginapag-usapan. Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito, nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Amy, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Yeah. Iba yung politics, iba rin tong ano. You know, like, alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung, that's how you conquer, you know,
people. Divide and conquer, yeah. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Alam mo, Kaya nagkakagulo tayo. So we have to remember na lahat tayo Pilipino. Correct. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, kung saan ba ka niya, Banyakis ka. You know, Pilipino tantanan na. Sub-Saharan, Sub-Saharan. Help each other. Sub-Saharan, sir. alam niyo, napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi Claro. ako bilang isang observer, minsan nalulungkot kapag nakikita mong may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away. Kasi ang bottom line, we're here because of Pangulong Duterte. Correct. Diba dahil kinidnap siya. So, napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga. Hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga Mayor, sinabi ni Pangulong Marcos na watch me sustain ang 20 pesos na kada kilong bigas na niwala ko kayo. You know, things are easier said than done. So kung gawin na yan, pagpabuti, okay, sige. Ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? No. Then 20 pesos mo na bigas because if you're really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day 1 pa. Ganun lang yun. Bakit? May utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Wala. Utangin na. May kasi. Honestly po, sir. Muli ka sa bukog mama ba? Kaya sa kabila ng panawagang magbitiw siya sa pwesto, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magre-resign. Ang sabi niya, bakit ko gagawin yon? Hindi ko tinatakbuhan ang problema. Ano po ang Dito sa magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. So yun na. Siya problema siya. He has to step down. Hindi, wala man talaga mag-resign dyan. It's not man enough to do it. Anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that this country is, like divided. It's Mayor, we talk about message. Gomez right now. Ni Pangulong Duterte. Ikaw naman, ano yung i-reassure mo sa kanya? Ano yung naikwento mo sa kanya? Yun na, nandito kayo lahat. Ang sabi niya, Ayun siya. sa birthday ni Sarah, Ikaw, Jimmy. Sir, my question last na lang po. from GMA, sir. From GMA, one question. Ano po ang masasabi ninyo sa mga balita tungkol sa impeachment case na kinakaharap ng inyong kapatid na si Vice President Sara Duterte? Wala. Sana lang pasagutin niyo. Sagot niya na yan. Gusto niya ng lahat. Siya yung Kasi, halata naman yung talaga ngayon. Makita nyo lang, yung politika ng Pilipinas, yun ang pag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Mayor, pakula na lang, saan ako kumukuha ng strength para labanan itong mga panggigipit sa ating lahat, sa ating mga Pilipino? Sa totoo lang, may tiwala talaga ako sa Pilipino na kaya pa natin na pagandahin yung bansa natin. Kasi, sa totoo lang, I don't really care what the administration will do because they're really doing extraordinary things. Kahit anong binamagic nila, maraming exhibition, may tao dyan na nakakulong dahil, technically, it was a kidnapping. So, wala talaga kong expectation sa administration na ito. Thank you, Mayor.